Opo. 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 Magandang hapon sa inyo. Bagong lahat, ako muna magpapakilala. Ako, si Inigo Vladimir S. Tapos. Ako nga pala si Kim. Aileen. At isa ako sa nabiktima ng diskriminasyon. At bago yan, meron na akong ikikwento sa inyo. Noong mga panahong elementary ako, meron laging mga tao na ako'y binubuli dahil sa kung ano yung body shape ko. Dahil porket mataba ako, mahina na ako. At alam mo yun, parang lagi ako inaapi, hindi ako tinitigilan. Like, nanahimik lang ako, pero sila yung lagi umaatake sa akin. Wala naman ako ginagawa. Kaya yung mga paraan ko lang na para maiwasan niya is hinahayaan ko lang. Like parang tinatakbuhan ko lang. Pero kahit na natakasan ko is wala pa din eh. Parang patuloy pa din akong like binubuli. Ako ay isang tomboy na gumagamit ng isang maluluwag na damit. Dahil sa mga isip ng mga tao, ako ay nakakaranas ng diskriminasyon. Dahil nga, tuwing nakakaramdam ako ng diskriminasyon, lalo na bilang LGBT, nasasaktan ako. Ayun lang naman na nararamdaman kong diskriminasyon sa pagkatao. Bilang isang transgender, lalong sa mga CR ang pumasok kami mga transgender. Masakit kasi parang feel ko hindi ako bilang sa mga restroom, ganon. Kung makakapasok man, kakaiba yung tingin nila sa akin. Minsan inihiling ko na hindi na lang ako naging ganito. Bilang isang babae, nakakaranas din ako ng mga pagdidiskrimina. Sumubok akong mag-apply sa isang construction company at hindi nila ako tinanggap. Dahil raw wala akong kakayahan o hindi ko kaya ang trabahong iyon. Siyempre, nasaktan ako dahil hindi lang naman lalaki ang may kakayahan para sa mga ganoong klaseng trabaho. At sana naman hindi nila ganon kinamamaliit ang mga kababaihan na tulad ko na dapat nasa bahay lang.